Last season ng Lakers, malaki ang pangangailangan sa defensive depth nila. Mismong trinabaho yan ngayon ni Rob Pelinka sa offseason. Meron na silang frontcourt na magmumula kay DeAndre Ayton at backup ni si Jackson Hayes. At bench na magmumula kay Alec Lenz, Christian Coloco at Trey Hemison. Kailangan ng Lakers ng isang defensive stopper mula sa perimeter na mas veterano pa kumpara kay Jordan Goodwin, Vanderbilt at itong inalis nilang si Dorian Finney-Smith. Kailangan nila ng isang perimeter stopper para sa mga elite guards. Maagang report, halos kakagising ko lang rin mga pare ko, binayout ng Wizard ang contract ni Marcus Smart. Walang nagawa yung mga teams na interesado dyan mula sa Suns, Milwaukee Bucks dahil after ng buyout nyan, na-report agad yung pag-sign nyan ng 2 years deal mula sa 11 million dito sa Lakers na may kasamang player option para sa 2026. Halos parehas ng senaryo itong si Marcus Smart kay Al Horford ngayon na halos dalawa lang ang option sa career. It's either na magpa-trade at pumunta sa team na contender o magretiro na lang. Pero itong si Smart mag-i-stay pa sa Lakers ng 2 taon dahil sa contract niya. Katulad ng inaasahan na talagang veteran defender ang trinabaho ngayon ng mga to para kumpletuhin ang roster nila sa pagiging contender. Good move nga raw to mga pare ko. Paniguradong kahit si LBJ masasatisfied sa ginawa na to ng Lakers. Ayton plus Smart siguradong mas lalong bibigat pa ang frontcourt ng Lakers. Pero ginamit ng Lakers ang full biannual exception nila para masign itong si Smart ng 2 years deal. Kailangan lang nilang mag-clear ng halos 4.2 million mula sa ilalim ng first apron salary cap nila. At kailangan nilang gawin ngayon na mag-waive ng mga contract mula kay Shake Milton na meron 3 million contract non-guaranteed, samantalang si Jordan Goodwin na merong 2.35 million guaranteed. Talagang sacrifice ngayon ang gagawin ng Lakers sa bench nila dahil nakikita na perimeter defender na lang talaga ang kailangan ng mga to ngayon sa lineup. Nasa high level na roster na ngayon ang Lakers dahil sa magandang movement na ginawa nitong si Rob Pelinka. Mukhang maganda yung ilang araw na ginawang pagtulog nito sa pag-uumpisa ng trade deadline dahil nakuha nila sa starting center mula kay Ayton, wingman na si Jake Larabaya at ngayon itong si Marcus Smart na former defensive player of the year na makukonek nila dito kay Luka at LBJ. Nakuha nila lahat yan nang hindi nagbibitaw ng mga asset player o role player dahil nakuha nila yan sa exception lang, kaya kumpleto pa rin talaga ang core ng Lakers na magmumula kay Luka, LBJ at Reeves at defender mula kay Ayton, Smart, Vanderbilt at Gabe Vincent mga pare koy. Imbis kasi na maging practical ang Lakers at hindi pumayag na bitawan si Dorian Finney-Smith, mas pinili ng Lakers na maging flexible at huwag maging limited sa iisang 3-and-D wing na player. Kaya maganda nga rin daw talaga ang naging desisyon ng Lakers na mag-explore para sa possibility na pagkuha ng mas better na perimeter defender. Tulad nga ngayon na nakuha nila itong veteran na si Marcus Smart. Kaya nga ngayon itong si Rob Pelinka nakakuha pa ng mga papuri mula sa LA fans at mukhang lalo pang aangat yan dahil sa positive A-grade na gustong ibigay sa kanya. Dahil sa napagandang movement nga raw ang ginawa nito ngayon para mas lalo pang pataasin ang tsansa ng Lakers na mag-contend sa championship title para sa susunod na season. At siguradong kahit si LBJ matutuwa sa naging movement na to sa pagkuha sa veteran Dipoy awarded na si Smart. 2 senior na ngayon ang aalagaan ng Lakers. Nakuha nila si Marcus Smart mula sa 2 years 11 million deal. Ang magiging problema ng Lakers kailangan nilang i-waive ang contract na magmumula kay Milton at Jordan Goodwin. Aalisin ng dalawang to, kulang pa rin ang apron space nila dahil aabot lang to ng halos 1 million para makapag-sign ng pang 15 player nila sa roster. 1:2 ang pag-sign ng Lakers dito kay Marcus Smart dahil kailangan talaga nilang magbitaw ng contract para hindi sila lumagpas sa first apron. Kaya na-secured nila ngayon ang contract ni Smart pero hindi sila makakapag-add ng 15 player mula sa roster sa pagpasok ng susunod na season at kailangan nilang mag-intay hanggang matapos ang opening night para makapag-add. Nakapasok ng final si Andre Ayton ng kasama ang Phoenix Suns noong 2020
2021 at si Smart naman ang kasama ng Boston Celtics noong 2022. Pero parehas siyang hindi nagtagumpay sa final series nila, kaya nakikitang halos parehas gutom yung mga to sa championship title. Halos katulad lang rin ng gustong mangyari nitong si LBJ na makuha ang huling championship title niya bago magretiro, samantalang si Luka naman ay gutom rin makuha ang unang championship title niya. Kaya nakikita na kung magkakasundo yung mga to at mabuo ang mas magandang chemistry, hindi malabong maabot ng mga to ang pagiging champion contender para sa susunod na season.